Hey guys, welcome back to our channel. By the way, ngayon ay March 2nd and few more days to go. Actually, 1 week na lang sa school ko yung merong mga formal lessons and week after next ay graduation na. So, mga practices na lang siguro sa school mo. May class pa. May class pa until 13th? And then after that, it's gonna be winter. It's gonna be spring vacation. So, spring vacation na naman ng 3 weeks. Pero kaming dalawa, hindi namin ma-feel ang spring vacation dahil patuloy pa rin sa pag-abot ng pangarap. Then, magtatrabaho kami. 5 hours in a day sa Gakudo. Say Gakudo. Gakudo, good. Magpa-part-time siya sa Gakudo, pero hindi niya alam yung Gakudo. Dahil bakasyon, wala silang pasok, kaya doon na lang sila ilalagay ng parents nila while they're working. So, paano ba yun? Parang care center, daycare ng mga bata. Tapos, yung nandoon ay from grade 1 to grade 6. Yung mga babies naman, doon sila sa Hoikuen. Ganun dito sa Japan. Kasi walang mga nannies eh. Unless kung meron silang mga grandparents na pwedeng mag-alaga sa kanila while their parents are working. Pero kung wala, dun sila sa Gakudo. Kaya magpa-part-time kami kasi tumawag din yung ng head ng Gakudo na kailangan daw nila ng teacher. So, sabi ko, pwede ba kaming dalawa? Para twice yung income namin, diba? So, we're really hoping to save more this year. Kaya, sa mga bakasyon namin, and then come summer vacation din, kasi mahaba yung summer vacation, magpo-part-time din kami sa Gakudo. Tsaka yung part-time ko din, yung adults lesson, patuloy pa rin kasi yun eh, kasi iba kasi yung holidays ng companies, patuloy pa rin yung klase ko doon sa part-time na yun, every Tuesdays and Thursdays. So siya naman, every evening, every night, meron pa rin part-time. Kaya, hindi namin ma-feel yung spring vacation namin. Aww. And, walang bakasyon. Walang bakasyon. I'm already on my 4th year. Magpo 4 years ako dito sa Japan. Sa May, siya naman magti 3 years sa October. And, I'd like to share with you yung mga bayarin ng habang tumatagal ka dito sa Japan. Actually, yung ginawa ko sa video dati, yung salary of an English teacher sa Japan at yung mga expenses, yun po ay sa first year pa lang. So, ang poproblemahin mo lang sa first year mo dito sa Japan ay yung mga utang mo sa Pilipinas na hopefully mabayaran mo, placement fee and loan mo sa company mo. Wala ka pa kasing residence tax sa first year mo kasi binibase lang yan sa previous year kung nakapag-work ka na dito. And syempre, wala pa kaya wala silang maano sa'yo for residence tax. So, magsa-start lang yung residence tax mo sa second year mo if and only if hindi ka nag-file ng dependents. Aside pa yung dependents na nandito sa Japan, pwede ka rin mag-file ng overseas dependents. Yung mga pinapaldalahan mo ng pera. Parents mo, if you have sisters, brothers, siblings, yan, mga uncles and aunts, pwede din yung masali sa dependent mo overseas. So, kailangan mo lang mag-present ng PSA authenticated na birth certificate. Yung ibang mga cities, kailangan ng translation nun. Pwede lang handwritten na translation. Tapos, kailangan mo rin ng proof of remittance. So, kailangan ng parang hangko ng company, remittance company na ginagamit mo. So, in my case, ginagamit ko ay SBI Remit. And every, I think, September and February, nagpapadala sila ng remittance slip yung sa buong year. Pwede ka rin naman pong mag-request ng remittance slip ng year na yon. So, pwede rin, for example, last year or 2 years ago na remittance slip, pwede mo lang itawag sa SBI Remit at ipapadala nila sa address mo. So, make sure na tama yung address mo kasi hindi nila may papadala kung mali yung address mo or hindi ka na doon nakatira. Pag example, nag-move ka. So, ganun, birth certificate and remittance slip. Yung sa akin naman, kasi ginawa ko, by the way, kailangan pala na na pag ikaw yung nagpapadala, kung sino yung papadalahan mo, andun yung pangalan mo, at the same time, andun din yung pangalan ng papadalahan mo. So, for example, I'm sending money to my mother, nakalagay dun sa remittance slip yung name ko as the sender, and then name ng mother ko, na siyang pinapadalahan ko, recipient. So, ganoon. In my case, kasi napakamahal kung betso-betso kong padalhan, yung ginawa ko ay, through SBI Remit, yung money ko dito sa Japan,
pinapadala ko sa East West Bank na nakapangalan sa akin. So, yung nakalagay sa remittance slip from SBI Remit ay my name on top. Tapos, my name pa rin as recipient. Tapos, nakalagay doon na East West Bank, Philippines. Pero, nagbibigay ako ng supporting document na sa East West Bank. Every time na nagsisend ako ng money sa, for example, my mother, my father, ganoon, na dina-download ko yung PDF file nung pag-send ko. Ano ba yung tawag doon? Yung parang proof na nag-send ka ng pera. Sa bank na yun, online banking kasi ginagawa ko eh. So, ayun. Yun yung supporting document ko. Tapos, in-explain ko dun sa tax officer na ginagawa ko. Sinisend ko lahat ng money ko from Japan to the Philippines through SBI Remit. And then, from my bank sa Philippines, sinisend ko sa bawat isang bank na pinapadalhan ko. So, yun yung ginagawa ko. Yun lang. So, birth certificate, remittance slip from SBI Remit, and then, proof of sending from East West. So, yung tatlong yun. And, successful naman ako. Kaya ito, yung aantayin mo na ma-receive from the tax office. Pag sinendan ka na nito, ibig sabihin na approve na yung application mo for tax refund. And then, nakalagay din dito, sorry, hindi ko na ipapakita, yung amount na magkano yung amount na i-transfer nila sa iyong bank account. Actually, pagkatapos ng application mo ng tax refund, actually, it's the declaration of overseas dependent. Bibigyan ka nila ng paper, tapos doon nakalagay na kung magkano yung ibabalik sa inyo. Pero ito talaga yung pinaka-inaabangan ko kasi para ito na yung pinaka-final na. Sure na talaga. But guys, okay, so yung makukuha namin is mga 53,000. Kasi total, kaming dalawa, meron kaming ilan ba? 3 dependents. Overseas dependents. Sa amin, hindi 3 pero 3 kami. Dalawa sa akin, isa sa kanya. Itong pera na matatanggap namin ay ipamabayad po namin sa car insurance. Yan. Ngayon nga, I'm on my 4th year. Tapos siya, mag-3rd year dito sa Japan. Meron na kaming kotse na hindi rental. Yung parang naka-attach na responsibilidad kung meron kang mga ganitong bagay. Ay, itong mga bayarin to. Kasi hindi mo pwedeng, obligations, yes. Hindi mo pwedeng gamitin yung sasakyan mo kung wala kang third-party insurance. Ito yung hindi ko alam dati. Kasi akala ko talaga na mas maganda talaga na mag-own ka ng sarili mong car kesa sa rental car. Depende kasi siya eh. Kasi yung may mga companies na subsidize nila yung rental car and cheaper din yung rent per month kasi meron silang partner na car rental companies. Kaya parang mas nakakamura at hindi mo na kailangan pang kumuha ng third-party insurance. Ayun nga, kami kailangan namin kumuha para magamit namin yung kotse for work. So, ito, kasi plan ko na i-full pay ko siya. One-time payment lang yung both cars. So, ayan, kumuha kami sa JA na car insurance. Kasi yung car ko, malaki siya. Ang year niya, 1 year ay 60,230 yen. Tsaka yung sa kanya naman, kasi K-car, 47,450 yen. So, total niya, nasa mga 107 or let's say 108,000. So, yung makukuha namin na tax refund na 53,000, kailangan pa naming dagdagan para mabayaran tong car insurance para magamit namin yung kotse namin for work. And then, another pa pong bayaran, pag meron po kayong kotse, ay yung automobile tax na babayaran every May, I think. Parang May yata. May hanggang June, pwede mo siyang mabayaran. Last year, binayaran ko was 39,500 for my car, which is the regular one from Mazda Premacy. Last year kasi, nakahanap siya ng work. Nag-start siya ng work niya ng May. Kaya bumili kami ng kotse niya, mga May din, diba? Mga May. Pag nabili mo yung kotse mo hanggang March, ikaw yung magbabayad ng automobile tax. Kaya ako na yung nagbayad ng tax ng Premacy na car. Pero yung car niya, Daihatsu Mira,
Since May na siya nabili, hindi na kami nagbayad pa ng automobile tax. Pero this year, magbabayad na kami. So, we're expecting to pay mga siguro 70K or 80,000 for us both. Kasi, I think, sabi nila, the older the car, pag mas matanda, ano ba? Ano ba ang Tagalog ng karaan na car? Pag naging older... Luma. Yes, luma. Pag mas luma yung car, mas nagiging mahal siya. Mas nagiging mahal yung tax niya. Kaya, pero kasi second hand lang yung ma-afford namin na kotse, kaya mahal yung tax. Pero yung tax naman po is only once a year. Pero yun nga, once a year. Every May, dapat meron kang i-prepare na mga 39,000 for regular cars and mga 30,000 for K-cars. Tapos, pag mayroon ka na rin sariling kotse, kailangan mo na rin prepare for shaken. And shaken is once in 2 years. So, yung kotse namin na Premacy, nagpa-shaken kami nung January, yung nagasto namin was 108,000 yen. Kasi, malaki siya na car. Wala naman siyang mga, wala siyang mga defects, tama ba? Kaya hindi siya ganun kamahal. Kasi pag meron pa siya mga defects ka nun, na kailangang ilisan, palitan, then mas nagiging mahal siya. For K-cars, sa kanya namang car, magsasyaken siya this September. And nagtanong kami doon sa car shop, sabi nung nasa shop na siguro nasa mga 60 to 80,000 yen. Depende nga sa kondisyon ng kotse. Pero sa kanya kasing car, parang maraming Maraming diferensya. Maraming diferensya. Kasi one time nga na siya ng battery. Tapos, nasira yung headlight. Mas maganda pa ngayon sa Premacy ko kasi. Kaya, piliin nyo talaga guys yung maganda na car shop, car dealer. Kasi, minsan, napakamura niya. Pero, in the long run, mas marami kayong ipapagawa sa kotse ninyo. Kaya, mas maigi na rin yung may kamahalan or reasonable. Basta, okay yung kondisyon ng kotse. Tapos, pag nagpapa-change oil tayo, maganda talaga yung sa akin na car dealer. Na kaya ngayon, today actually, magpapa-change oil kami. Last na change oil ko was August 27th and it's already March 2nd. So, ilang months na ba? 7 months na! Kasi, hindi naman long distance yung travel ng malaking kotse kasi hindi nga siya gas efficient. Yung change oil naman, kasi yung sa car dealer, car shop na bilhin lang namin ng Mazda Premacy, meron siyang ticket na, I think, good for 5 times magpa-change oil free. Tapos, pwede siyang gamitin sa kahit anong kotse, kahit hindi yung kotse na siyang binili namin doon. Kaya, happy talaga ako doon sa car dealer na yun. Kesa sa yung car dealer na nabilhan namin ng Daihatsu Mira. Hindi kami nagbabayad doon sa car oil, ano ba yan? Oil change. Pero, pag kailangang palitan yung filter, yung filter, I think, is 2,500 yung babayaran. Including na yung filter, tsaka yung fee sa pag-change ng filter. So, another pa po na babayaran. Actually, hindi namin to binabayaran, pero natatanggap pa rin namin yung mga bills. Ito, yung sa pension, nakakatakot na pension na envelope. May tension sa pension. May tension sa pension. Actually, this year, since last year, kasi nag-BOE na ako, nag-start na kaming mag-bayad both. Betsu-betsu kami. Meaning, nagbabayad ako ng para sa akin, magbayad na siya ng para sa kanya. Kasi hindi ko na siya dependent. Betsu-betsu na kami ng Shakai Hoken. Yun po yung combined na National Health Insurance tsaka pension. Pero, even if nag-start na ako magbayad sa pension, yung mga lumang bills na hindi nabayaran dati, ay still, pumapasok pa rin at pinapadalhan rin kami. Ito, hindi pa ito na-open. hindi na namin ino-open kasi nakakatakot. Guys, we're not bad citizens of Japan. Nagbabayad kami ng taxes. Ito kasing pension ay pansarili naman natin, 'di ba? Do talagang gusto nilang magbayad talaga yung mga nandito sa Japan para matulungan yung mga Japanese, especially the elderly dito, sa mga gastusin niya. Kahit yung mga Hapon, ayaw talaga nilang magbayad sa pension kasi daw, hindi naman daw nila na makukuha ito ng, parang hindi siya investment. Right now kasi, ginagamit ito na para pantapak sa mga deficiency. Ano ba tawag doon? Yung old age population dito sa Japan, napakalaki.
And kailangan ng tulungan yung mga elderly. Kaya yung mga nagtatrabaho ngayon ng mga batang hapon, yung binabayad nila sa pension na pupunta doon sa mga matatanda. So when the young generation now becomes old, yun na yung magiging problema kasi yung binayad nila ngayon papunta sa mga matatanda na ngayon, pagtanda nila, yung pera ay parang mababa na. If you understand it, if you know what I mean. So parang hindi talaga siya investment. It's either same lang yung amount na makukuha nila or less sa value. Kasi iba yung buying power na in the future, diba? Tapos kami, hindi naman namin plan talaga na Japan magre-retire. Kaya hindi talaga namin feel magbayad dito sa pension. Pero okay naman kasi deducted na yun sa salary namin. Kaya wala. Shogunay kami. Gusto ko talaga magbayad pero napakamahal eh. Tingnan nyo po guys. Yan yung presyo. 24,631 months lang. Isa lang yun sa amin. So, pag dalawa kami, nasa mga 50,000 yan na. So, sa salary mo, kukunan ng 50,000 only for pension lang yun. Diba? Ang laki. Grabe. Actually, itong pension magsa-start to the moment you come to Japan. So, kahit first year mo pa lang, pwede ka nang magbayad sa pension at saka yung health insurance. Though, itong pension naman, pwede kang makakuha ng exemption. Actually, every year, kumukuha talaga ako ng exemption. Pero, ewan ko lang ha, kasi kahit nung the previous years na ako lang yung nagbo-work, tapos siya, dependent ko siya, wala siyang work dito sa Japan. Hindi talaga nabibigyan ng talagang malaking exemption. Kahit na hindi ganun kataas yung sweldo, kaya parang, ayoko talagang mabayad kasi hindi talaga kaya sa pera. Tapos in-explain ko sa kanila na every month nagpapadala kami sa Pilipinas and sinabi ko rin sa kanila na hindi namin plan na mag-retire dito sa Japan, so hindi namin siya magagamit. Kasi guys, makukuha mo naman talaga yung pension kahit na umuwi ka ng Pilipinas, but it's not 100%, not 100% ng binayad mo. So for example, nakabayad na ka na ng ilang milyon, pero 40% lang po dun sa nabayad mo yung maibabalik sa'yo. Not sure though kung 40%, pero hindi talaga siya 100%. Maliit lang yung nababalik sa'yo. Pero kung babalik ka agad sa country mo after 2 years, makukuha mo yata yung nagkabuuan ng nabayad mo. So, parang unfair siya, diba? Kung hindi ka dito magre-retire, tas uuwi ka lang, pero hindi mo makukuha ng full yung pension mo. Kaya, hindi siya, it doesn't make sense. Mas gusto ko pang bayaran yung health insurance kasi nagagamit talaga namin siya. Like pag nag-check up ka, malaki talaga yung bawas. Maliit na lang yung babayaran mo. Kaya para sa akin, mas useful yung NHI or National Health Insurance kaysa sa pension. Kasi para sa hindi talaga siya investment. I'd rather invest my money into something else than pay the pension na hindi talaga good investment. In short, yan. So, yan po yung mga bayarin from second year. Pero sa amin yung sa car, yun po ay pag kukuha ka ng iyong own car. Most especially sa mga mag-BOE, direct hire. And one thing din guys, na sa mga gustong mag-BOE direct hire, kasi merong bagong law sa 2020 na parang nakakatakot sa mga BOE direct hire. One thing lang din na you have to know. Kasi akala natin ba pag BOE okay na? But to think na not all BOEs are better than dispatch companies. Come 2020, gusto ng Japan na gawing subject yung English and kailangan nila ng maraming English teacher. But, yung mangyayari pala is, yung kukunin nila ay mga Japanese English teachers, hindi mga foreigner English teachers. Siguro mas dadami pa rin yung need sa mga English teachers, pero hindi talaga siya as expected. Mas, I think, pagtutuunan nila ng pansin yung mga Japanese local English teachers na merong license para magturo dun sa school. Kaya kailangan nila ng malaking budget. And kaya doon, mas pipili sila ng kung saan sila mas makakamura. Kaya kung magiging direct hire ka man, do not expect na talagang napakalaki yung sweldo. And don't expect na mas okay yung condition mo kaysa nung dispatch company ka. So, minsan paswertihan lang siya, or yeah, gawin mo lang talaga yung best mo sa work. And wag kang maging kampante na BOE ka na, forever ka na dyan. Kaya let's do our best. Gawin natin ang makakaya natin. Yan. Anyway, happy Saturday, and pupunta na ako sa part-time job ko in a bit, and mag-get ready na ako. So, thank you so much for watching this video.
See you in the next! Bye!